mga guwaps? Welcome back sa aking channel. For today's video ay papakita ko sa inyo kung paano ko in-upgrade ang aking motor from this to this. So nagsimula ito noong nag-night ride kami ng aking kaibigan from Imus to Tagaytay. Okay, dito na kami sa Arnaldo na tong Sobrang dilim ng aking dashboard, o we call it speedometer. Wala akong gaanong makita. Di ko makita yung odometer at iba pang details ng aking dash. We call it odometer. What the fuck? So, naghanap ako online kung merong compatible para sa Honda XR150 na 2019 model. At saka sa maang palad ay may nakita ako. So, nag-add to cart na ako ng mga kailangan ko from parts to parts, mga pyesang gagamitin ko. Nakabili ako ng dashboard, signal light, at undernet. Undernet? Bumili na din ako ng fuel gauge sensor kahit wala naman akong paglalagyan. What? Sa dashboard na to ay makikita mo na ang kanyang speed, high beam, signal light, parking light, at kanyang rate per minute. Dito ay kitang-kita mo na talaga ang RPM. Dito ay kitang-kita mo kung gaano ka kasugapa magbomba ng magbomba. Ang pinakaunang naging challenge sa pag-install ng dash na ito ay dumating ang parcel na walang kasamang manual. And I was like, what? Pero mabuti na lang kasi meron na tayong Google. I'm here to tell you right now. We don't care. Let me tell you. Kaya hanap ako ng wiring diagram ng ganitong model. Kaya sinundan ko lang yung diagram hanggang sa nahanap ko na yung mga nawawalang connection. Kaya inisa-isa kong sinungkit ang bawat butas ng mga connectors. Inisa-isa ko siyang tinusok hanggang sa lumabas ang mga pin. Ano ba iniisip mo? Kinabit ko na din sa ang kanyang speed sensor. Ito na yung babasa kung gaano kakabilis. Ang bilis na lang naman na to kasi wawiringan ko na lang siya dito sa baba. Itong magnet, hindi ko siya nagkabit ng maayos. Titignan lang natin mamaya kung tama yung pinaglagyan ko. Pero ito siya as is na. Tali na lang to. Wire, tali na lang. Ayan na siya. Signal light, okay. Signal, okay. Sa high beam, okay. Neutral, okay. Ang first gear ay wala pa. Ayan, pag first gear, wala siya. Kasi hindi pa na-connect itong sa gear position. Tapos, sa RPM. Sa RPM niya, yan, naka 1,000. Sa RPM niya. Naka-connect siya sa dito sa ignition coil, dyan sa loob. After ko ma-check at may kabit na lahat ng kailangang ikabit, ay nag-test ride na ako. Test ride tayo, test ride. So, iti-test na natin tong ating bagong dashboard. Yan. Pero pansinin nyo, parang tabingi kasi yung lock niya may iba. So, naroon na lang ikutin ko siya ganyan. Try. Pak! Yan, oh. Ganda, signal. Okay, working. Signal. Okay, working. Light. Yan, working. High beam. High beam ba ito? Ay, wala. Kailangan pa naka-on na. Yun, meron. Try. Test ride. Yan yung ano niya, RPM gumagalaw. Sa RPM kanina medyo nagkamali ako ng dugtong kaya pumutok yung fuse. Buti na lang may extra fuse. Ilap, yun. High beam, yan. Test ride. Yun, gumagana yung numbers.
Under naman siya. Yung gearing lang, yung gearing wala pa din highlight. Ayos na, yung fuel lang kakadawala-wala kasi wala talaga siya eh. Ayun, tapos kita mo din yung signal dito na kailangan na magpagas. Warning, it's a warning sign. Sa RPM naman, nakakonect yan sa ignition coil. Try, high beam, high beam. Oh, yan oh, ilang high beam. Fast forward. So after ilang buwan kakakumpuni ko sa motor, ito na siya ngayon. Hindi na tabingi yung dash, may gear indicator na, fuel gauge na di pa rin gumagana kasi wala namang paglalagyan yung fuel gauge sensor, RPM na laging nanggigigil. So ito yung itsura niya kapag araw. Ito naman siya pag gabi. Total gastos ko dito sa pag-upgrade. Tsadan! Ba't nga ba mabot ng ganyan? Siyempre, kasama yung price ng motor. Sino ba naman kasi nag-upgrade ng motor na wala ka namang motor? Diba? Kaya kung nagustuhan mo tong video ko, baka naman makahingi na isang subscribe dyan. Yung pulaw sa baba, imposible di mo makita yan. Baka naman. Salamat, kapugwaps. Ingat ka ha. Ingat. Ilagay mo na sa Tupperware niyo. Tupperware.